Hello mga kumarites, good morning. Ito at naglilipat na naman nga po tayo ng date ng ating kalendaryo. Ito lang ang kagandahan sa kalendaryo na to dahil taon-taon mo nga iyang magagamit. Nagpapasounds nga po ako dyan at sa maliit na speaker nga lang po yung aking ginagamit para hindi nga po masyadong maingay. Aga pa kasi ito at mas masarap talagang kumilos pag meron nga po tayong sounds. Inopen ko na nga po itong bintana dahil magsasaing nga po muna ako. Sobrang aga pa nito kumarites at pagkapasok nga po ng anak ko ay nagpabukas na ako ng tindahan. Ito naman nga po may nagchat na magpapaprint nga po kaya ayan ipiprint ko na nga muna. Halos isang linggo nga rin po akong nagpahinga sa pagprint dahil nasa taas nga po ito. Pero ngayon ay balik na naman nga po tayo at araw-araw nga po may nagpapaprint sa akin. Dahil nalobat nga po yung aking speaker kaya nilipat ko nga muna dyan para i-charge habang nagsasounds. Magsasaing na nga muna ako bago nga po ako mag-ayos ng aking mga paninda dahil dumating na nga po iyon at na-deliver na. Hindi mo rin talaga masasabi na yung mga taong bahay ay hayahay dahil sa dami nga rin po ng ginagawa. Ang kagandahan lang kumarites pag mayroon nga tayong mga extra income kahit nasa loob lang tayo ng bahay ay kumikita tayo. After ko nga mag-print kumarites magsasaing naman nga po ako. Kasi nga may aayusin pa nga akong mga paninda kaya ito unahin ko na nga muna magsaing dahil may estudyante pa nga po akong papasok. Yung bunso ko nga po kasi ay panghapon siya. Nahugasan ko naman na itong kaldero kaya ayan hindi ko na nga kailangang maghugas. Yung pinaghugasan nga po ng bigas nito kumarites ay ididilig ko nga po sa halaman kaya kailangan ko munang sahurin. Tapos ko nga pong magsaing ay nagdilig na nga po ako ng halaman. May nag-iwan nga po sa akin na parcel pero bayad naman na iyon kaya okay lang kaya kinuha ko na. Kailangan ko na nga po ito iayos para naman hindi nga po nakakalat dito. Mas malawak na nga po itong aming sala/tindahan. Tinanggal ko na muna yung lamesa dito para ma-experience nga po namin na hindi masikip. Pero syempre magbabago pa din naman yung isip ko at pwede ko nga rin po ibalik iyon dito. Alam naman natin na pabago-bago nga po ang ayos ng bahay natin. Lalo na nga po kung sanay tayong mag-ayos ng bahay at palipat-lipat ng gamit. Okay lang naman umupo sa lapag kumarites pag kumakain. Sa pagtitindahan talaga kailangan malawak ang iyong isip. Ilang basta nagtitinda ka ay kailangan mo rin talaga mag-isip kung paano nga po ito mapalago. Pero pag hindi mo rin naman kaya ay pwede ka rin naman muna magpahinga. Pero syempre pag nakapagpahinga ka na ay bawi ka ulit sa pagtitinda. Pero kung may mali ka naman ginawa nung una mong pagtitindahan ay wag mo nang uulitin iyon. Dahil mauulit at mauulit lang din na malulugi ka kung hindi mo nga iyon pag-isipan. Kagaya ng pagpapautang kumarites ay talaga namang nakakalugi pag hindi nga po kusang nagbabayad ang iyong mga umuutang na customer. Lalo na nga yung mga customer na pumupunta lang sa tindahan mo para umutang pero hindi naman nga pong bumibili. Dahil mas mahal ka ng piso kaysa doon sa binibilhan nila. Marami na nga rin po akong nababasa na kung ilang taon na nga po itong aking tindahan. Noong October nga po ay nag 3 years na nga po itong aking munting tindahan. Pero may tindahan na nga ako dati kumarites, sinarado ko nga lang po iyon nung mayroon nga pong pandemic. Nagsabay-sabay din kasi yung problema namin iyon kaya nagpahinga nga muna ako. Andun yung ma-scam ka ng iyong kumare tapos yung bahay mo ay talaga namang sobrang baba. Kaya wala din bumibili sa akin nun kumarites dahil kulang-kulang din talaga yung aking stock. Tapos pag bumibili pa sila ay nauuntog pa nga po doon sa yero. Dahil yung pinakabubong ng bahay namin mataas pa nga po ako. Kaya sinara ko na muna at inayos nga po muna namin itong bahay. Marami nga rin po nagtatanong kung bakit nakaluhod or nakaupo kami. Hindi ba kami nahihirapan sa aming pwesto? Hindi naman kumarites kasi nasanay na nga rin po kami na ganito nga po kami magtinda. Mas kasi ay mababa dito naman nga po sa loob ng bahay namin ay mataas. Kaya nga namin ito dahil kung magtaas nga po yung kalsada sa labas ay hindi nga po kami kaagad maaabutan. O di kaya pag bumaha nga po sa labas ay hindi nga po kaagad kami babahain. Dahil alam naman natin kahit saang lugar ay talaga namang binabaha na sa ngayon. Marami nga rin po ako nababasang comment na bawasan nga po itong sabit-sabit dito para hindi na nga po madilim yung
aking tindahan. Personal talaga ko Marites ay hindi naman talaga istorbo iyan at hindi nga rin po nagpapadilim sa tindahan iyan. Ganda kasi tingnan sa labas pag marami nga pong nakasabit sa iyong paninda. Nga po sa akin iyon dahil kanya-kanya naman nga po tayong opinion. Hindi nga rin po pwedeng nakagupit iyan dahil alam nyo naman na limited nga lang po yung aking space. Ayan na nga rin po yung paraan para hindi nga po nakakalat sa lapag yung aming mga paninda. Mas neat kasi tingnan pag less kalat nga po yung ating bahay. At saka feeling ko kasi pag wala nga pong nakasabit dyan ay parang nalugi nga po itong aking tindahan. Tangkita na nga rin po kami sa loob dahil wala nga pong nakaharang. Ang sarap lang din talaga sa pakiramdam na unti-unti mo nga napupuno ang iyong tindahan. Paunti-unti mong nabibili yung mga hinahanap ng customer sa'yo. Kaya sisikapin talaga namin ni Jowa na mapalago pa nga po ito. So, ayun lang muna ko Marites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.